Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Ayan. Pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Yes. Tunay po na napakabuti at dakila ng ating Diyos sa ating pong mga buhay. Amen? Isa po na biyaya ng Panginoon na dapat po nating laging ipagpasalamat sa Diyos ay yung pribilehiyo po na tayo po ay makapagpuri sa Kanya. Amen? What we are doing today is a great privilege na tayo po ay sama-sama po na nagpupuri sa Panginoon. Amen? Yung meron tayong kalayaan na makapagpuri, kalayaan na makapagpasalamat, kalayaan na makapag-awit o makapagbigay ng kalwalhatian sa ating Panginoon. That is a great privilege po na binigay po sa atin ng ating Panginoon. Kaya today, wag po nating sayangin na ma-miss natin yung pagkakataon na tayo po ay makadalo. At hindi lang po makadalo, kundi ay madama po natin yung presensya po ng Panginoon. Amen? Amen. So yun po, salamat po. And today, we want to acknowledge po the presence of everyone, especially po yung mga bisita po natin sa umagang ito. Pwede pong pakisulyap sa gilid, kanan, kaliwa. Ba may mga bago po tayong bisita na di po natin kakilala, pakitapik po. And sabihin po natin, good morning kapatid, salamat, naririto ka, and welcome po sa ating pong pagsamba. Okay? And recognize po natin yung pamilya po ni Kuya Paulo po. Kasama po niya yung kanya pong pamilya. Po, nasa likod po sila. Ayan. So ayun, salamat po sa Panginoon. And ayun din po sa mga kabataan po, ayan, welcome po tayo sa ating pong gawain. So, move po tayo. And today, pag-usapan po natin at ating pong ipagpapatuloy yung ating pong serye po from assuming to anointing. And last Sunday, ang pinag-usapan po natin ay patungkol po saan? God's look at the heart. So ang Diyos po ay hindi lagi nakatingin doon sa physical appearance ng tao, but God is always looking doon sa puso ng bawat isa. And today, please allow me to share another story po. At isa pong maganda na ating pong titingnan, I believe na we are familiar po sa buhay o sa isa pong tao na kilala in the book of Old Testament. At ito po ay very familiar dapat sa atin, yung buhay po ni Samson. Kilala po natin siya, and I believe na alam po natin, lalo na po yung mga dumaan sa Sunday school, ilang beses na kwento. But tingnan po natin at balikan natin yung kanyang buhay. At ang pag-usapan po natin is the danger of presumption. Samson did not know. Bakit po ganyan? Bakit po ganito? Balikan po natin, mga kapatid, my beloved, siguro naman po ay marahil ay naranasan o na-experience natin ito. O maybe, baka nagawa natin accidentally o hindi natin sinasadya. Yung bang you text someone or you send a message to someone and you realize later o pagkalipas ng ilang oras o ilang araw o ilang linggo na, mali pala yung ating message. At hindi pala yung taong yon. And the point is, ang pangit-pangit nung mensahe natin. But you're confident and you are confident talaga na yung message na yon ay tama. Then one day, disaster came. Isang kaguluhan ang nangyari. But kung titingnan natin sa una, you are very confident na alam mo na tama naman. But only to realize later, you sent it to the wrong person and also the wrong message. That is presumption. Presumption is acting confidently without verifying reality. Sometimes, madami pong nangyayari sa buhay natin, akala natin ay totoo. Yung pala ay hindi. Mahal ka, baka assuming lang. Baka ikaw lang nakakaalam na mahal ka. For later on, hindi ka naman pala totoong gusto. Spiritually, presumption is even more dangerous. Nakakalungkot mong isipin
dahil sa atin bilang isang Kristiyano, that is more dangerous. Bakit? Kasi ganito, it is when we assume, Pastor, okay lang ako kay Lord. Ayos lang ako. Pastor, okay lang naman kasi ginagamit naman ako ni Lord. Pastor, okay pa rin, blessed naman ako ngayon. Pastor, okay lang naman kasi dahil matagal na po akong Kristiyano. Matagal na po akong mananampalataya, matagal na po ako sa church. And Pastor, if you remember, ako ang nag-donate ng gamit sa simbahan. Even your microphone today, galing po sa amin yan. Beloved, one of the most frightening verse in the story of Samson, chapter 16, verse 20. Tingnan po natin. Ang sabi po sa Tagalog, I like yung pong Pinoy version, yung pong maganda pong bago po. Basahin ko po. This is our passage today. Ang sabi po sa Tagalog, o Pinoy version, ang sabi po sa akin in verse 20 ng chapter 16. Ano pong sabi dyan? Natapos sumigaw siya, Samson, andyan niya ang mga Palestine. Andyan na ang mga Palestine. Gising na. Nagising si Samson at sa isip-isip niya, makakawala ulit ako dito, makakatakas na naman ulit ako dito. Gaya ng dati. Hindi niya alam, iniwan na siya ni Lord. Alam natin yung story o what happened sa story. Basahin po natin sa wikang Mabuting Balita Biblia. At kanyang sinabi, Samson, may dumating na mga Palisteo, nagtatangkang bumangon si Samson sapagkat akala niya makakawala siya tulad ng dati. Hindi pa niya namamalayan, iniwan na siya ni Yahweh. This story po, kung mapapansin po natin, nagkaroon na po ng problem sa buhay po ni Samson. Bakit? Sino po ba si Samson? A strong person, matatag. Samson is not an ordinary people during those time. Kung titingnan po natin, si Samson po ay was not an ordinary man during his time. Bakit? Matipuno, gwapings o gwapo, and talagang maganda yung pangangatuan. Sabi ng iba, talagang nakakamangha ang taong to. From birth, he was concentrated as a Nazareth according to Judges chapter 13. He was chosen before he was born. And the Spirit of the Lord empowered him mightily. So ibig sabihin mga beloved, kakaibang tao ang mamang ito. Kumbaga, talagang nakakatuwa at talagang makikita natin na siya talaga ay pinili. Ang sabi diyan, the Spirit of the Lord empowered him mightily. So, nung pinanganak po ang taong ito, he was concentrated. Kumbaga, he was chosen before he was born. Pinili na siya ng Panginoon. God chose Samson. Kaya lang, in this passage, in chapter 16, verse 1 hanggang the following verses, makikita natin na nagkaroon ng problema ang taong ito. Despite doon sa kanyang kakisigan, kanyang talino, pagiging niyang isang great leader, pagiging niyang isang hukom, siya po ay iniwan ni Yahweh. Balikan natin, in chapter 16, verse 20, ang sabi po dito, hindi niya namamalayan na siya ay iniwan na ni Lord. So, nangyari po, siya po ay nahuli at siya po ay nakatali at ang kanyang pag-iisip, siya ay makakatakas. Siya ay makakatakas kagaya ng dati. Makakawala siya, pero sabi niya, hindi pa niya namamalayan. Iniwan niya siya ni Yahweh. He never know. Hindi niya po alam na iniwan siya ng Panginoon. Iniwan na siya ng Panginoon. Kinalimutan na siya ng Diyos.
But ang alam ni Samson, kaya niya pa. Makakatakas siya, makakabawi siya, makakabalik siya, gaya ng dati. But verse 20, ang sabi diyan, he did not know na iniwan na siya ng Panginoon. He did not know that the presence of God had departed. Church, mga beloved, ito po ang pinaka-nakakalungkot. Ito ang pinaka-nakakatakot sa buhay natin bilang isang mananampalataya, na tayo ay iwanan ng Diyos. Amen? Na tayo ay talikuran ng ating Panginoon. Ito ang nakakatakot. Yes, yung iwan ka ng minamahal, talagang hindi makakain, hindi makatulog. Di ba? Paano pa kaya kung hindi na natin madama ang presensya ng Panginoon? Unang bagay na magandang makita natin. First, sabi po dyan, una, ano pong sabi? Basahin po natin. 1, 2, 3. Of blindness. This verse say, he awake from his sleep, and he thought, I will go out as the same before. Sabi diyan, nung siya po ay namulat, ang akala niya, siya po ay makakatakas na muli. The tragedy of spiritual blindness. Sabi diyan, he wake up from his sleep and thought, I will go out as other time and shake myself free, na makakatakas ako. Tingnan po natin, ano po sabi diyan, let us notice the word as at other times. Samson believed yesterday's victory guaranteed today's power. Ang akala ni Samson, ang paniniwala niya, Samson believed yesterday victory guaranteed yung power niya po today. Ang paniniwala niya kung paano siya nagtagumpay nung una. Ganun din yung kanyang mararanasan. But Samson, siya po ay nagkasala. Di ba? Siya po ay nagpaalipin sa isang babae. Kaya nangyari po na wala yung presence ng Panginoon. He did not know that the presence of God had departed sa buhay po ni Samson. And Samson believed na sa nangyayari sa kanyang buhay, makakatakas siyang muli. Makakabalik siyang muli. Marami po sa atin ang ganito. Okay naman ako last year. Strong, powerful. Ginamit naman ako ng Diyos noon. And my testimony is a living testimony. But church, my beloved, yesterday anointing does not guarantee today presence. Ulitin ko po. Church, my beloved, mga minamahal kay Kristo, yesterday anointing does not guarantee today presence. The Christian life is daily defendance. Amen? The Christian life is a daily defendance. Beloved, hindi po ito nakaraan lang. Hindi po ito para lang ngayon. Hindi po ito para bukas. It is a daily defendance sa ating pong Panginoon. Church, ang buhay Kristiyano ay hindi today. It is an everyday life natin. Kaya sabi ni Pastor Roman, worship is a lifestyle. Worship is not only happen during Sunday. Amen? Worship ay hindi po nangyayari during Sunday. What we are doing is our unison. It's our corporate worship sa Panginoon. The point is, kumusta yung ating individual worship sa Diyos? Do we worship from Monday to Friday? Do we meditate the Word of God? Do we pray from Monday to Friday? What we are doing, yes, nagtatrabaho, nag-aaral, do we have time sa Panginoon during those time? Sabi ng Lord, whatever you do it for the glory of God. So, ibig sabihin, kahit nag-aaral tayo, nagtatrabaho tayo, we can worship the living God because God is everywhere. Church, yesterday anointing does not guarantee today present. Kaya si Samson, he believed, naniniwala siya, yesterday victory guarantee today's power. Kaya sabi niya, hindi niya alam
the presence of God is departed na. Wala na. Church, Christian life is a daily dependence sa ating pong Panginoon. John 15 verse 5. Let's read together. Ano pong sabi ng Panginoon? 1, 2, 3. I am the, and you are the. If you remain in me, I and you will. Apart from me, you can do nothing. Apart from me, you can do nothing. Jesus said in John 15, apart from me, you can do nothing. Ibig sabihin po, pinapaalala po sa, pag tayo po ay hiwalay, pag tayo po ay wala, pag tayo po ay malayo, pag tayo po ay departed sa ating Panginoon, ang sabi ng Panginoon, you can do nothing. Apart from me, you can do nothing. Samson believed yesterday victory guaranteed today power. But hindi niya po naintindihan. He did not know that the presence of God had departed sa kanyang buhay because siya po ay gumawa ng kasalanan at karumal-dumal sa harapan ng ating Diyos. Church, yesterday anointing does not guarantee today presence. Amen? Napakalinaw ng sinabi ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. Kahit ano pong galing, kahit anong sigasig, kahit anong talino natin, kahit anong yaman natin, totoo ang sinabi ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. Amen? Kahit po mayaman, kahit anong dami nating kayamanan sa buhay, yes, mas maganda na tayo po ay yumaman in a good way, but tandaan po natin, 6 feet under the ground, sabay-sabay tayo, maniwala tayo, pare-parehas tayo. But let us always remember, kahit anong yaman natin, anong galing natin, anong tibay natin, apart from me, you can do nothing. Kung wala po ang Panginoon, everything will be useless in the sight of God. Spiritual blindness happen when we rely on memory instead of intimacy. Nangyayari po ito when we rely on our memory instead of intimacy. Kasi alam ko na yan. Pastor, memorize ko yan. Pastor, alam ko yung pagkakasunod-sunod niyan from Genesis to Revelation. But we forgot the intimacy. Spiritual blindness happen when we rely on past experience instead of present obedience. Pastor, nagawa ko naman yan last year, okay na ngayon. Pastor, nakapaglingkod na ako noong nakaraan, tama na. Ano po sabi? Spiritual blindness happen when we rely on gifting instead of God. Magaling ako mahusay ako. Hindi matutuloy ang pagsamba pag wala ako. Samson relied on his strength instead of surrendering to God. Anong nangyari? What happened to Samson? Samson relied on his strength. Hindi niya po sinuko yung kanyang buhay. Nung pinutulan siya ng buhok, anong nangyari? Nawala yung kanyang lakas. Nawala yung kanyang power. Nawala yung presence ng Lord. Because Samson relied doon sa kanyang ability. Hindi niya naalala na mayroong Diyos na mas makapangyarihan. Samson relied on his strength. Nakalimutan niya na mayroong pong Diyos. Second thing, pangalawang bagay, the deception of repeated compromise. Samson did not fall in one night. He was progressive. Hindi po nangyari yan overnight. Hindi po nangyari ang pagkakasala ni Samson one night lang. It was progressive. Tandaan po natin, even sa atin, nangyayari po yung kasalanan sa maliit lang na bagay at palaki ng palaki. And sometimes, di natin napapansin, nag-i-enjoy na tayo sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Lagi ko pong sinasabi, even doon sa dalawa ko pong branch na hinahawakan na EO, na meron po akong Bible study from Thursday to Friday, lagi ko pong sinasabi, one is enough. Pag nagkasala, sa una, tama na.
Second, pag umulit pa, that is too much. Pag pangatlo, that is danger. Kaya it was progressive. Small compromises, sabi po dyan, wrong relationship. Playing with temptation. Pride in his strength. Treating his calling casually. Imagine, ito po yung mga bagay na kung saan ay ginawa ni Samson. Wrong relationship. Pag mali po talaga ang relasyon, gagawa ng kaparaanan ng Diyos na mag-i-reveal ng mga bagay para po paunawa sa atin na mali. Amen? Pag mali din ang relasyon natin sa Diyos, mali din po ang magiging bunga ng ating paglilingkod. Playing with temptation. Pride in his strength. Treating his calling casually. Ito yung kanyang ginawa. Kaya what happened to Samson? Bumagsak po siya. Let us look the picture. Ano po sabi dyan? Termite do not destroy a house overnight. Tama? I remember sa Indang po, may bahay po tayo dong inaasikaso sa akin tito. Talagang grabe po. Napakatindi ng anay. And for the longest time, when my last visit, more than 10 bags or 10 sako. 10 sako po ng libro. I think maybe one month lang po akong di nakabalik. And pagbalik ko, isang sumambulat sa akin, 10 sako ng magaganda pong books na talagang kinain ng anay at hindi na po mapapakinabangan. Balikan po natin. Termites do not destroy a house overnight. Hindi po nito kayang wasakin sa loob lamang ng isang araw o magdamag. What is the point? Ano po ang punto? Ano po ang pinapaalala sa atin? Tingnan po natin, second picture. Wow! Siguro lahat ay nangangarap ng magandang bahay. Tama? And sa mga mag-aasawa, huwag kayong papasok sa pag-aasawa nang wala kayong tahanan. Please, maniwala kayo sa akin, and please, tingnan nyo na yung mga naging witness, naging testimony. Ang sarap na kayo ay kumakain sa isang plasto, kahit tuyo, kahit bagoong. I tell you, walang magreklamo. Umuwi kayo ng gabi, madaling araw, walang sisita sa inyo. But please, paghandaan ang buhay, mag-asawa. Pinapaghandaan ang pag-aaral, ilang taon, pinaghahandaan mag-apply, bakit ang pag-asawa kailangan paghandaan? Balikan natin, baka kung saan tayo mapunta. It looks like fine outside, but inside, wala pong laman. Balikan natin, first picture, ano pong sabi dyan? Termite does not destroy a house overnight. It's true. Totoo yan. Why? Ganito din po ang compromise. Ganito din po ang ginagawa. Simple lang, paunti-unti lang. Maliit lang. Wala naman po nagsisimula sa malaki. But let us always remember, sa Panginoon, maliit man na kasalanan o malaking kasalanan, isa pa rin yun. That is considered sin. You can still smile in the church. You can still serving the church. You can still sing. But inside, walang laman. Ano pong pinapaalala po sa atin? Hindi porke walang immediate consequences ay ibig sabihin po okay lang. Balikan po natin. Hindi po porke walang immediate consequences ay hindi po ibig sabihin ay okay lang. Nagkasala ka, hindi ka nahuli. Pastor, di naman ako nahuli, di man ako napagalitan eh. Nag-cheating ako, di man ako nahuli. So okay lang. I think that moment, pwede mong sabihin na okay, but hindi po ibig sabihin na tama yung ginawa mo. Sometimes, delayed judgment does not mean divine approval. Amen? Delayed judgment does not mean
Divine approval. Hindi ka sinita, hindi ka pinagalitan, hindi ka na-office. It doesn't mean that is divine approval. Pastor, ang galing ng Diyos. Hindi ako nahuli. Dinamay mo pa sa kalokohan mo ang Diyos. Do you remember? Brothers and sisters in the Lord, kinuha mo yung mga gamit ng eskwelahan, kinuha mo yung mga bond paper ng office mo, and sabi mo, ay sobra naman, sayang naman. That is not your property. Property ng school. Property ng company na pinagtatrabahuan mo. Hingin mo. And sabi mo, Pastor, hindi ako nahuli. Ulitin ko po, hindi porke walang immediate consequences yung ginagawa nating kasalanan, ibig sabihin po okay lang. Delayed judgment does not mean divine approval. Sometimes si Lord, ganun din eh. Dinidelay niya eh. Kasi may maganda siyang purpose in order for us na ma-realize natin na mali. Amen? What happened to the parable son? Ano nangyari doon sa parable? Ano nangyari pa? What happened? Hinain niya yung kanyang ari-arian, buhay pa yung kanyang tatay. Ang sama-sama, no? Buhay pa yung kanyang ama. Sabi niya, Lord, Dad, kunin ko na yung mamanahin ko. Magsasarili na ako. Ang bait ng tatay, anong ginawa niya? Okay, go. What happened? Nilustay niya po. Nagpakasasa siya saan? Lahat ng kalayawan, lahat ng kasamaan. And what happened? And one day, he realized na walang-wala na siyang makain, na masukan siya bilang isang katulong. At ang trabaho niya, nagpapakain at nag-aalaga ng mga hayop, nagpapakain ng mga hayop ng baboy. At kinakain niya one day kung anong kinakain ng alaga niya. And then, dumating yung realization. Sometimes, God allow things to happen sa buhay po natin para magising tayo. Ang nakakalungkot, ayaw pa nating magising. Hihintayin pa natin na tayo po ay mag-suffer. Delayed judgment does not mean divine approval. Okay? Hindi ka nahuli ngayon, I tell you, mahuhuli ka din. Hindi lang ngayon. Nakaligtas tayo dito, pero pagdating natin sa kabilang buhay, hindi ka makakaligtas. Amen. Totoo yan. Pangatlong bagay. Ano ba pinapaalala po sa atin? Pangatlong bagay, sabi diyan, the departure of divine presence. This is what happened to Samson. This is the most painful part sa buhay po ng taong ito. But he did not know that the Lord had left him. God's presence is not automatic. Ano po sabi niya sa Bible? But he did not know that the Lord had left him. Iniwan niya siya ng Panginoon. Iniwan, pinabayaan na ba siya? Kinawawa na ba siya? Ulitin ko po. Brothers and sisters, God's presence is not automatic. Please, bear with me. Brothers and sisters, let us clarify these things. For believers today, tayo po bilang mananampalataya, under the new covenant, the Holy Spirit does not abandon true generated believers. Ano po sabi ng Bible? Balikan po natin. Romans 8 verse 9. Tingnan po natin. Ano po sabi? You, whoever are not in the realms of the flesh, but are the realms of the Spirit, if instead the Spirit of God lives in you. Ano po sabi? If anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong. Saan? To Christ. If anyone does not have the Spirit of God, they do not belong. Kanino? Kay Kristo. It is very important to understand na dapat una, kilala natin ng totoo ang Diyos. Huwag tayong assuming na kilala lang natin si Lord. Kailangan alam natin. At kung kilala natin si Lord, meron tayong relasyon saan? Kay Kristo. Because if anyone does not have the Spirit of God, hindi tayo kabilang sa Panginoon. Ulitin ko po, God's presence is not automatic. We need to understand na kailangan natin kilalanin ang Diyos. At kung kilala natin ang Diyos, meron tayong ugnayan sa Panginoon. Amen.
We have a depth o deep. Meron tayong mas malalim na relasyon sa Panginoon. Samson lost the empowering presence of his calling. Nawala po. Nawala. Because bakit? Gumawa siya ng mga bagay na hindi ukol sa Panginoon. Church, you can still be saved, but lost your power. You can still attend church, but lost authority. You can speak, but heaven is silent. That is terrifying. Nakakalungkot. Amen? Uma-attend tayo sa church, pero hindi tayo kilala ng Diyos. Balikan po natin. Alam po natin to. Ilan po yung disciple ni Jesus? 12. 12 po, tama. Ilan po tayo ngayon? Ang dami, huwag nyo nang bilangin. Balikan natin. Ilan po yung disciple ni Jesus? 12. Kaya lang, merong isang Judas. Pakitingin yung katabi. Wala po akong sinabi. Sabi ko, tingnan lang, ba't tumawa kayo? Tama? Amen. Palapahan po natin ang Lord. Sabi po ng Panginoon, but heaven is silent. That is terrifying. Imagine, we are attending church, we're serving the Lord, we're ministering the Lord, we are giving our tithes and offering, we're giving our tithes, we're giving our offering, our effort, but heaven is silent. That is terrifying. Nakakalungkot isipin na hindi tama at hindi okay na tayo lamang po ay gumagawa sa Panginoon. Last time, ang sabi natin, hindi lamang dapat tayo gumagawa, kundi dapat alam ng Diyos yung ating ginagawa. And pang isa pa po na dapat nating unawain, the danger of not knowing. Ano pong sabi dyan? The danger of not knowing. What makes this tragic is not that God left. Hindi lang po. It is Samson did not know. Hindi lang naman po nakakalungkot sa buhay ni Samson ay yung iniwan siya ng Diyos. Ang nakakalungkot po ay hindi niya alam na iniwan siya ng Panginoon. Ang hindi po maganda ay hindi lamang siya iniwan. Kung hindi, yung hindi niya alam na yung presence ng Lord ay wala na po sa kanya. Amen? Imagine niyo po, we're serving the Lord of Lords. We're serving the great God. Yung mabait, yung dakila, yung mapagpatawad na Diyos. And yet, hindi natin alam that the presence of God, hindi natin nararanasan. Amen? That's a problem. Balikan natin. Spiritual, balikan po natin. Next slide. Sabi po dyan, balik po tayo. Next. Next slide. Okay. Sabi po dyan, spiritual numbness is dangerous. Why? When sin is no longer conviction. Kung ang kasalanan po, di tayo natatakot. Kung okay lang na kahit na tayo pinagkakasala, prayer no longer moves you. Yung panalangin, wala tayong pakialam. Worship no longer stir you. Hindi tayo nagkakaroon ng, kumbaga, na-challenge dun sa pag-awit. The Word of God no longer correct you. And you think everything is fine. Sin, prayer, worship, the Word of God, wala na pong epekto sa atin. But we're doing these things. And you are thinking everything is fine. That is a problem. Presumption says, okay lang ako. But humility says, search me, O God. Amen? Ano pong sabi ni David? Ano pong sabi ni David? Search me,
God and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Samson never prayed like this because Samson relied on his strength and his ability. But David, when David sinned against the Lord, ang sabi niya, Lord, siyasatin mo ang aking puso. Alamin mo ang aking isip. Subukan mo ako ngayon kung ano ang aking nais. But Samson never prayed. Bakit? Kasi si Samson laging nananahan doon sa kanyang lakas, doon sa kanyang talino, doon sa kanyang kapangyarihan. And something happened. Yung presensya ng Panginoon ay nawala sa kanya pong buhay. Ano po ang dapat nating gawin? From presumption to repentance. Here is the grace of God. Sabi po dyan, even failures, God allowed Samson one final moment of strength. Sabi po niyan, when he finally prayed, nung siya po ay nanalangin. Samson prayed to the Lord, Sovereign God, Sovereign Lord, remember me. Please, God, strengthen me. Just one more and let me with one blow get revenge on the Palestine for my two eyes. What happened to Samson? Siya po ay nabulag. Binulag siya. Ano pong pinapaalala po sa atin? Ano pong pinapaalala po sa atin ng Panginoon? Huwag na po nating hintayin pa na i-allow ng Diyos yung karumaldumal sa buhay natin bago natin maisip na mayroon pong Diyos. But sometimes, kung tayo po ay may katigasan, kung matigas sa ating puso, sometimes ina-allow ng Lord para lamang po tayo ay mamulat dun sa mga bagay na nais ng Panginoon sa ating pong buhay. Amen? God allow things to happen in order for us na maranasan natin ang mas kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Kung kailangan natin maging broken, gagawin ng Lord para tayo ay mabuong muli. Amen? Kasi kung walang broken, hindi po mabubuong muli. God answered yung prayer po ni Samson because nagbalik loob siya sa Panginoon. Church, God resists the proud, but He give grace to the humble. Ano po sabi ng Bible? Ang sabi po ng Bible, next line, ang sabi po ng Lord, but He give us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud, but show favor. Saan? Doon sa humble. The solution to presumption is repentance. Mas mabuting broken ka ngayon kaysa ma-expose later. Amen. Sabi po dyan, mas mabuting mabroken tayo ngayon kaysa ma-expose later yung ating kasalanan. Totoo yan. Mas okay na ngayon. Mas mabuting umiyak sa altar kaysa umiyak saan? Doon sa mga consequences. Amen? Iyak na natin ngayon sa Panginoon kaysa dumating pa na tayo pa'y magdusa. Saka lang tayo iiyak. But totoo ang kasabihan, laging nasa huli ang pagsisisi. Wala naman nagsisi sa una. Kaya lang matuto na tayo sa mga karanasan, sa mga experience na nakita natin, na witness natin. Hindi na natin ipamuhay na laging nasa huli ang dapat ginawa ko na ito noon, dapat ganito na ako noon, dapat inayos ko na ngayon, dapat tinama ko na ngayon, dapat naglingkod na ako sa Panginoon. At sabihin, sayang. Pero tandaan natin, sa Panginoon naman ay walang sayang. But let us always remember, mas mabuting umiyak sa altar kaysa umiyak sa mga consequences. Amen? Church, what is the message? Church, today, we must guard against presumption grace. Presuming spiritual maturity. Alam ko na ang lahat, natutunan ko na lahat. Presuming leaders equal holiness. Ay, leader naman ako ng church, may kabanalan na ako. No. Hindi porke leader ka ng iglesia, banal ka na. Dapat kang magpakabanal. Presuming activities equal intimacy. Ay, madami namang activity ang church,
Dumadalo naman ako, madaming gawain na pinopropose si pastor, okay na ako. Tandaan po natin, presuming activities equal intimacy ay hindi po tama. The engine of spiritual power is not performance, but it is presence. The engine of our spiritual power is not your performance. It's not our ministry. It's about the presence of God. Madama natin yung presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng mga gawaing pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Amen? The engine of spiritual power is not your performance dahil naglilingkod ka na. Kumusta yung intimacy natin sa Lord? Huwag nating gawing lisensya yung pagbibigay, yung paglilingkod natin sa Panginoon. Gawin nating lisensya yung ating intimacy sa Panginoon. Amen? Kahit anong gawing aktibo natin sa Lord, kung wala yung tunay na koneksyon, wala yung tunay na intimacy, wala po ang lahat. Amen? 4 na bagay. Presuming spiritual maturity. Presuming leadership equal holiness. Presuming activity equals intimacy. The engine of our spiritual power is not your performance. It is the presence of the Lord. That's why Samson, naranasan po niya na siya ay iniwan ng Diyos. Naging dependent sa saan? Power? Sa kanyang power, sa kanyang lakas, sa kanyang ability. Nakalimutan niya na mayroong Diyos. Tanungin natin yung ating sarili. Tanungin natin yung ating mga personal na sarili. Let us ourselves, when was the last time we prayed genuinely sa Panginoon? When is the last time we cried to the Lord? When is the last time na tayo ay umiyak? Na tayo ay lumuhod sa Panginoon? Is my prayer is alive? Yung bang panalangin natin ay totoo? Do I depend on God daily? Ay, may trabaho naman ako. Okay naman. Healthy naman ako. Do we defend God daily? Or we assume that we are okay? And we assume na kaya natin ang lahat. And we assume di natin kailangan ang Diyos. Samson assumed, pero nagkamali po siya. I will go out as before. Ano sabi ni Samson? Makakalaya siya kung ano ang nangyari before. But this time, there was no power. Church, mga minamahal, let it never be said of us. Huwag po natin itong gawin. We sang before, we sing before, we minister before, we preach as before, we serve as before, but did not know the presence of God hath lifted. Kapatid, from presumption to humility, from compromise to concentration, from assuming to anointed. Amen? Can we all stand? Tayo po ay manalangin. And hilingin natin sa Panginoon, ang prayer po natin, Lord, if there is pride in me, remove it. If there's a hidden compromise, Lord, expose it. If I have assumed your grace, Lord, forgive me. Ito po maganda. Restore the joy of your presence and let me never live unaware of your departure. Brothers and sisters, let us remember this. Nakalimutan at hindi maalala ni Samson at hindi niya po talaga naintindihan. Iniwan siya ng Panginoon. Brothers and sisters in the Lord, let us always remember na huwag nating maranasan na tayo ay layuan ng Diyos. Sabi ng Panginoon in John 15, verse 5, if you remain in me, I will remain in you. Ibig sabihin, kung tayo po ay nasa Diyos, the presence of God,
mararanasan po natin. I will remain in you. I will remain in you. Ibig sabihin, kailangan po nating manatili. Tandaan po natin, dapat daily, araw-araw nating maranasan ang presensya po ng Diyos. Not only for Sunday. Si God ay hindi lamang po pang araw ng linggo. God is everyday. So your life, our life, ang buhay po natin, dapat laging nakatuon kanino? Kay Kristo. Kay Lord. At isang maganda na matutunan natin, huwag nating hayaan na tayo ay talikuran ng ating Diyos. Amen? Let us pray. More gracious and loving Father, Lord, we thank you for allowing us to minister with your people. Thank you, Lord, because we are present today. And thank you for another message, another story of your love, another story of your forgiveness. Lord, help us na dapat yung buhay po namin ay lagi pong nasa tama. Lalo na po pagdating sa amin pong paglilingkod sa iyo. When the times na hindi po kami okay, sa mga panahon na kami ay hindi ayos, Lord, tulungan na po kami. Sa panahon na hindi tama yung aming kilos, ituwid mo po ang lahat ng ito. Maging sa aming paglilingkod. Lord, patuloy mo pong tingnan yung aming buhay bilang isang mananampalataya. Yung aming pong panalangin, yung aming Christian life, yung aming devotion, yung aming commitment sa iyo. At higit sa lahat, yung mga promises namin po sa iyo. Lord, ang lahat po ng ito, nawa ay maging angko dun sa direksyon na nais mo. At higit sa lahat, ay maging tama ang aming pong paglilingkod sa lahat po ng pagkakataon. And Lord, tulungan mo kami na yung buhay po namin ay maging pagkapala din sa buhay ng bawat isa. Help us, Lord, and teach us that our life ay maging biyaya sa buhay ng inyong pong mga anak. Once again, Lord, bless these people, bless this place, bless this church, and use these people for the expansion of your kingdom. Not only in this place, kung saan mo man sila dadalhin, magiging pagkapala ang mga buhay ng bawat isa sa amin. Sa inyo po ang papurit pagsamba. Marami pong salamat. Ito po ang nagkakaisa naming panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Ang lahat na nagmamahal sa ating Panginoon ay magsabi ng Amen. Palapakan po natin ang Lord. Amen. Thank you for watching. Here at Green Pastures World Mission Church, we are committed to building intimacy with God and His church. We'd love for you to stay connected. Follow us on our social media channels for more uplifting content. See you in our next video, and may you be blessed.